Good evening po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amy. Ako po ay masugid niyong taga-subaybay simula noong una pang paglabas ng channel niyo sa horror community. Tungkol po ito sa subdivision na aming tinitirhan. Sa mga nakikinig, heto ang larawan ng lugar. Ang lupang kinatitirikan ngayon ng subdivision ay nabili noong 1986 ng mga madre. May kwento-kwento na tinayuan daw ito ng seminaryo nung panahon ng Hapon. Di nagtagal ay ginawang sementeryo at ngayon nga ay isa ng subdivision. Kahit gaano kadami ang pera mo ay hindi ka basta-basta makakabili ng bahay at lupa dito kung hindi ka miyembro ng simbahan kung saan kailangan mo pang umattend ng katakot-takot na seminar at prayer meetings. Kaya madaming pamilya ang galit o inggit sa mga nakapasok dito upang makakuha ng bahay at lupa. Mura po kasi nang mabibili ang bahay at lupa dito sa halagang 150,000 pesos ay may bahay at lupa ka na. Para itong pabahay ang style, Sir Jupiter. Duplex ang mga bahay dito at ang sukat ng area ng bahay ay 60 square meters. Sa mataas na bahagi ng subdivision na ito ay naroon ang bahay ng madre o kumbento. May sabi-sabi na tinirikan daw ng itim na kandila ang subdivision na ito ng mga taong galit dahil hindi pinayagang makatira dito kaya tila ito raw ay isinumpa. Sa tuwing may namamatay raw kasi ay nagiging sunod-sunod ito. Basta lahat ng kanto ay may namamatay. Noon, sabi nila may mga kung ano-anong paramdam daw dito na nararanasan dahil na rin sa pasalin-saling history story nito. Noong panahong sinisimulan pa lang hukayin ang lupa kung saan tatayuan ng bahay, ay may nahuhukay daw silang mga buto ng tao. May mga tanikala pa sa paa ang nahuhukay nila. Doon po sa harap ng kumbento ay may basketball court. Ilang beses na raw may nakikitang napakalaking ibon na kamukha ng uwak ang mga residente dito. At kapag nagpakita ang ibon sa isang tao, ay tiyak raw na magbibigti ito. Pero walang makapagpaliwanag sa dahilan ng biktima. Sa tuwing nagpapakita daw po ang ibong iyon, ay lumalakas ang huni nito bago dumapo sa mismong basketball. Isang araw daw ay nagpakita ang ibon at kinabukasan yun may nagbigti na binatilyo. Nakita na lang ito ng kanyang pamilya na nakabigti na sa kanilang bahay. Nakalabas pa raw ang dila. 4 na binatilyo rin ang nagbigti dito sa amin. Ang sabi nila, dahil daw iniiwan ng kanilang mga girlfriend. Pero itong huling biktima ay sa puno ng ilang-ilang sa tapat mismo ng kanilang bahay nagbigti. Isa rin siyang binatilyo na nasa edad na 16. Bago daw ito nagbigti, nagkwento daw ito sa mga kaibigan na nakita niyang nakadapo sa mismong court yung napakalaking ibon na itim ang kulay. Parang anino raw ito sa sobrang kaitiman at nakakabingi daw ang huning pinakakawalan nito. 11:00 ng gabi niya nakita ang nasabing ibon. Ang mga kwentong ito ay palagi kong nadidinig kasi naging panakot na din sa mga batang makukulit para hindi na lumabas ng bahay kapag gabi. Pero may isang kwento na kinilabutan ako na kahit noon ay di ko inaakalang mararanasan ko. Ito ay ang prosesyon ng mga madre, Sir Jupiter, sa ganap na 2:00 ng madaling araw. Sabi nila, wag na wag ka daw babangon kung madidinig mo ito. Kasi may dala raw silang batingting
na mistulang ng aakit upang sumali ka sa prosesyon nila. At dahil natatakot ako sa kwentong yun, ay di ko na ito pinansin para mawaglit na sa aking isipan. March 19, taong kasalukuyan. Nanganak ang alaga kong aso at nakalagay silang mag-iina sa terrace namin. Malilikot ang mga tuta pag hindi nila mahanap ang suso ng kanilang ina, kaya mayat maya kong chine-check kasi baka mahulog sa kulungan. Nakabukas lang ang kulungan upang makalabas-pasok ang inahin. 10:00 ng gabi nang madinig kong umiiyak ang mga tuta. Bumangon ako kasi baka malaglag at kung saan makarating. Tulog na ang lahat ng mga kasama ko sa bahay kaya minabuti kong ilaw na lang ng cellphone ko ang gamitin kaysa magbukas pa ako ng ilaw. Hindi nga ako nagkamali ng puntahan ko sila sa terrace. Pagkalat-kalat na sila doon kaya pinulot kong isa-isa at binalik sa kulungan. Pagkatapos ay bumalik na ako sa pagkakahiga at maya-maya ay nakatulog na. Ilang oras na akong nakakatulog nang umiyak muli ang mga tuta. Kinuha ko ang cellphone ko upang buksan uli ang flashlight. Napansin kong mag-aalas 2 na ng madaling araw. Dahan-dahan akong pumunta sa terrace namin at inaasahan kong nakakalat na naman ang mga tuta. Pagdating ko doon, wala namang tuta sa sahig, ngunit may narinig akong umiiyak. Gamit ang flashlight ng cellphone ko, hinanap ko kung saan nanggagaling ang iyak. Sinilip ko sa mga sulok, baka kako napadpad na doon ang mga tuta. At nailawan ko sila sa ilalim ng kulungan. Medyo malaki ang kulungan, kaya kailangan kong dumapa para makita sila ng maayos. Tiles naman po ang sahig at malinis ito, kaya di na ako nag-alalang lumapat ang katawan ko sa sahig. Gamit ang kaliwang kamay, ay pinipilit kong abutin ang mga tuta sa dulo ng ilalim ng kulungan habang hawak ng kanang kamay ko ang cellphone na nakabukas ang flashlight. Sa terrace namin ay may mga siwang dahil sa grills. Walang kailaw-ilaw sa kalsada, kaya alam kong yung ilaw ng flashlight sa cellphone ang tanging nagliliwanag. Nang maabot ko na ang mga tuta, napansin kong lumalawak yung liwanag dahil umaabot na ito sa kalsada. Napatingala ako sa kulungan, Sir Jupiter, nang marinig kong parang umaangil ang inahin naming aso. Hinagilap ko siya ng tingin at doon ko nakitang para siyang galit na pigil ang pag-angil. Nakatingin siya sa kalsada. Tumayo ako mula sa pagkakadapa nang marinig ko ang mahinang tunog ng bakal na tila binabatingting. Walang katao-tao sa labas dahil 10 oras na ng gabi. Mahimbing nang natutulog ang mga kapitbahay namin, kaya napapaisip ako kung sino ang magbabatingting ng bakal sa ganoong oras. Sinuyod ko ng tingin ang kalsada. Nakita kong may liwanag na gumagapang sa kahabaan ng kalsada. Pinatay ko ang flashlight sa cellphone ko para alamin kung mula ba ito doon. Pero may malamlam na liwanag na naiwan sa kalsada. Nakapagtataka dahil wala pong poste ng ilaw sa mga gilid ng kalsada para maliwanagan ito. Wala ring buwan ng mga oras na yun, kaya walang liwanag na tatanglaw sa lugar. Maya-maya ay dahan-dahang nagkahugis ang liwanag na malamlam, para na siyang ilaw ng gasera. Nang tingnan kong mabuti ang kalsada, may nakita na akong hugis taong humahawak sa liwanag. Maya-maya ay dumadami na sila at nakapila sa magkabilang kalsada.
Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo papasok ng bahay. Sasabog na ang dibdib ko sa kaba, Sir Jupiter, at naiiyak na ako ng mga sandaling iyon. Maya-maya ay malinaw ko nang nakikita kung ano ang mga ito. Isa itong prosesyon ng mga madreng nakabelo ng itim, pati ang kanilang bestida ay kulay itim. May hila-hila silang tali at nakatali ito sa kanilang mga baywang at bawat isa ay may dalang kandila na ang liwanag ay parang liwanag ng gasera. Sa hulihan ng pila nila ay may isang madre na mas matangkad sa kanilang lahat. Napakahaba ng mga binti nito na bumabakat pa ang paa sa kalsada habang siya ay humahakbang. Siya ang may dala ng bakal na matingting at pinatutunog niya ito. Hindi ko na kinaya ito. Nararamdaman ko na ang pagkusa ng aking mga tuhod at paa upang makatayo para makatakbo ako. Parang hinihila na ako ng sarili kong paa para tumakbo papasok ng bahay, pero ang paningin ko ay hindi ko magawang alisin sa kanila. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang biglang lumingon silang lahat sa akin. Sir Jupiter, wala silang ulo. Nakabelo lang sila, ngunit walang ulo sa loob. Bigla kong naramdaman na humampas ang katawan ko sa pintuan dahil sa kakaatras ko. Di ko namalayan. Nakatayo na pala ako at umaatras. Saka ko lang namalayan na umabot na pala ako sa pintuan ng bahay namin. Nagising ang mga tao sa bahay dahil sa ingay ng kalabog ng pinto na gawa ng pagkahampas ko doon. Naalala ko ang sabi ng nanay ko. Usap-usapan daw dito sa amin na may nakasaksi rin daw ng prosesyon na ito bukod noon. Sa ngayon po, Sir Jupiter, ay dito pa rin kami nakatira at patuloy pa rin ang nararanasan ng mga nakatira dito sa kakaibang pagpaparamdam na ito. Sabi din nila, isa daw iyong signos ng kamatayan na matatawag na sundo. Dahil pagkatapos ng pangyayari na iyon, isa-isang namatay ang 6 na madre dito dahil sa iba't ibang karamdaman. Walang nakakaalam kung bakit nangyayari ito dito sa amin. Halos lahat ng tao dito sa amin, Sir Jupiter, ay mga relihiyoso at may mga madre pa kaming kasama dito sa subdivision. Di namin alam kung isinumpa ba talaga ito o talagang may naninirahan dito bukod pa sa amin. Rectangular Flower Box. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tuwang-tuwa po ako kapag may napapakinggan po akong story ng kababalaghan o katatakutan sa mga eskwelahan sa inyo pong channel. Dahil po dito, gusto ko rin namang ibahagi ang aking karanasan sa eskwelahang pinasukan ko dito sa Bulacan noong high school po ako. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng school para hindi matakot ang mga estudyanteng nag-aaral o mag-aaral pa lamang doon. Second year high school po ako nang mag-transfer sa eskwelahang yun. Galing po ako sa private school, pero dahil kapos na sa panggastusin ang magulang ko, nagpasya po sila na ilipat ako sa public school. Nawalan po kasi ng trabaho si Papa noon dahil nagsara ang kanilang company. Nalugi raw po dahil nabaon sa utang. Si Mama naman po ay teller sa bangko, pero hindi naman po ganoon kalaki ang kanyang sweldo. Malaking kawalan talaga ang pagkawala ng trabaho ni Papa dahil manager po siya sa company. Malaki ang sahod niya kaya napapaaral pa niya kami noon sa private school. 4 po kaming magkakapatid. Nasa college na ang kuya ko at nasa elementary naman ang sumunod sa akin, habang ang bunso namin ay nasa preparatory.
Malalayo po talaga ang agwat namin dahil siguro sa family planning nila mama noon. Ayaw daw po kasi ni mama na sunod-sunod ang panganganak dahil mahirap daw pong mag-alaga. Mayroon din po kaming kasambahay dati, pero nang mawala ang trabaho ni Papa, sinabihan na niya na maghanap na lang muna ng trabaho sa iba dahil wala na ngang ipapasahod. That time po, naranasan ko ng maghugas ng plato at magsaing. Pero ang labandera po namin, hindi pinaalis ni Mama dahil kahit po si Mama ay hindi gamay ang paglalaba. Allergic po kasi ang balat niya sa matapang na sabon, katulad ng mga sabong panlaba. Taong 1998 po nung pumasok ako sa school na yon. No choice ako dahil hindi naman pwedeng ang kuya ko ang mag-giveaway dahil nasa college na po siya. Sa umpisa po, inuulan ako ng tanong ng mga classmates ko kung bakit daw ako lumipat sa public school. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, isa po sa mga dahilan ko kung bakit ayaw ko sa mga public school ay dahil sa naririnig kong ang eskwelahan daw pong ito ay dating sementeryo. Bukas po ang aking third eye at ayokong pumupunta sa mga lugar na alam kong marami akong makikitang ako lang ang nakakakita. Pero wala po akong magagawa. Gusto kong magtapos ng pag-aaral. Unang araw pa lang po nang ako ay tumungtong sa eskwelahang iyon, iba na ang aking pakiramdam. Mabigat po sa dibdib, parang binabayo ang puso ko sa kaba. Sa first day po ng klase ay kailangang hanapin kung nasaan ang classroom na papasukan. Pagpasok pa lang sa gate ay sinalubong na ako ng mabigat na energy. Madadaanan ng quadrangle kung saan dito ginagawa ang flag ceremony every Monday. Nakayuko lang ako sa paglalakad dahil nahihiya pa ako. Wala pa akong kaibigan at saka iba talaga ang aking pakiramdam. Paglagpas sa quadrangle ay may dalawang hanay ng mga classrooms. Sa kaliwa ay may 5 classrooms na dikit-dikit. Ganoon din sa kanan. Magkaharapan ang mga ito pero ang nasa kanan ay Office of the Principal, Guidance at Room of Teachers. Naroon din ang computer room. Habang tinitingnan ko ang mga papel na nakadikit sa pinto ng bawat classroom para hanapin ang aking pangalan, ay parang hinahatak akong tingnan ang isang mahabang garden na nasa gitna ng magkatapat na hanay ng mga classrooms. Hindi ko alam kung mabigat ang pakiramdam ko dito. Tiningnan ko talaga ito para alamin kung bakit mabigat ang aura. Rectangle po ang sukat ng garden at mataas ang sementong pinakabakod nito. Mahaba po ito. Ang dulo nito ay kapantay ng pinakahuling classroom. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang design nito ay nakalubog na garden. Kadalasan po kasi ang lupa sa mga garden ay kapantay ng sementong pader nito. Pero itong garden po sa school ay nakalubog ang lupa. Abot tuhod po ang sementong nakapalibot dito. Kinilabutan po ako sa itsura nito dahil sa tingin ko po ay mukha itong napakalaking nitso. Marami pong estudyante ang eskwelahan kaya ang schedule ng pasok ay mayroong sa umaga at mayroon sa hapon. Ang malas ko lang po dahil sa panghapon ako napunta. Ang last subject po namin ay 5:30 ng hapon, kaya ang uwian po namin ay 6:00 na ng gabi. Sanay na po ako sa mga multo na nakikita ko, pero hindi ko lang maintindihan kung bakit sa eskwelahang ito, kapag sumasapit na ang gabi, tumatayo na ang mga balahibo ko. Nakakaramdam ako ng entities sa paligid. May nahahagip akong mga multo na bigla lang dadaan sa may bintana.
Minsan po ay bigla na lang akong nakakakita na may kasama na kaming multo sa loob ng classroom. Nakaupo sa bakanting upuan. Minsan po ay may bata akong nakikitang tumatakbo-takbo sa quadrangle. Ilang buwan na po ang nakalilipas at naging close ko na ang mga kaklase ko. Nagbibiroan na kami at nagpipikunan. Hanggang isang araw po, ilan sa amin ang naiwan dahil cleaners po kami. Weekly po kasi ay may cleaners na naka-assign para maglinis ng room. Nagfo-floor wax pa po kami noon. Doon ko lang po naranasan ang maglagay ng floor wax sa simento. Kulay pula po kasi ang simento sa classroom namin, kaya kailangan may floor wax para kumintab ito. Habang naglilinis po kami, bigla kong natanong sa mga classmate ko kung bakit ganoon ang hugis ng garden. Bigla po silang natahimik at tiningnan ako ng seryoso. May isa kaming classmate na makulit at palabiro, si Jake. Sinabi niyang ang pangit nga raw tingnan ng garden dahil mukhang nitso. Tapos, nagtawanan po kami. Hanggang sa sinabi ng isa naming classmate na si Eilish na dating sementeryo daw ang eskwelahan. Liblib daw ito noon at yung dulong bahagi ng lupa ay madamong-madamo pa. Sinilip ko sa bintana ang lupang sinasabi niya. Sa kabilang bahagi po kasi ng compound ng eskwelahan ay may part na hindi pa natatayuan ng classroom. Sinabi ni Eilish na doon daw ay laging tinatapunan ng mga bangkay. Marahil daw ay sinasalvage ang mga iyon. Habang nagkwekwentuhan kami, bigla na lang pong nagpatay-sindi ang ilaw sa classroom. Naglabasan kami habang tumitili ang mga babae, tapos ang mga lalaki ay nagtatawanan pa. Medyo madilim na po noon dahil 6:00 na po. Paglabas namin ay sinabihan ako ni Eilish na samahan ko raw siyang pumunta sa CR na nasa bandang dulo pa. At dahil gusto ko na rin maghugas ng kamay, sinamahan ko siya sa CR. Sumama na rin ang isang classmate namin na si Avi. May mga estudyante pa sa ibang classroom na mga cleaners din po, pero nagkagayak na silang umuwi. Biniro pa kami ng isang estudyante na kaibigan ni Avi na umuwi na rin daw kami dahil gabi na. Babangon na ang mga nakalibing. Sila naman daw ang gagamit ng classroom. Tinawanan lang ni Avi ang sinabi ng kaibigan niya. Pagdating namin doon, mabilis kaming naglinis ng sarili. Bali marami pong cubicle ang mayroon sa CR na iyon. Pagkapasok namin doon, naririnig pa namin ang dalawang estudyante na nag-uusap mula sa magkahiwalay na cubicle. Magkasabay na pumasok ng cubicle sina Avi at Eilish. Ako naman ay nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Bumukas ang pinto sa isang cubicle at lumabas doon ang estudyante. Nakikita ko siya mula sa refleksyon sa salamin. Nakayuko siyang naglalakad palabas ng CR. Nagulat ako nang biglang magbukas ng magkasabay ang dalawang cubicle at lumabas doon ang dalawang estudyante na nagbibiruan nang dumating kami. Sabay silang lumabas ng CR. Dalawa lang ang naabutan naming estudyante sa loob, kaya nagtaka ako kung sino yung naunang lumabas. Pero hindi ko na lang pinansin. Maya-maya ay lumabas na si Avi at sinabihan si Eilish na bilisan na para makauwi na kami. Nang makalabas na po kami ng CR, nagulat kami nang biglang magbukas-sara ang pinto ng mga cubicle. Nagtakbuhan kami pabalik ng classroom. Napahinto ako sa pagtakbo nang mapansin kong may mga taong nakaupo sa pader na simento sa garden. Magkakahiwalay sila at mga seryoso ang mukha. Habang naglalakad ako ay tinitingnan ko silang mabuti kasi bawal pumasok ang outsider sa school, lalo pa at uwian na. Saka hindi sila mukhang mga estudyante.
mayroon sa kanila na matatanda na. Ang mga lalaki ay nakasuot pa ng barong. Habang tinitingnan ko sila, namutla ako nang makitang wala silang mukha. Pero lahat sila ay nakaharap sa akin na parabang tinitingnan ako. Napatakbo ako nang isa sa kanila ay iniunat ang kamay na parabang hahablutin ako. Tumakbo ako ng mabilis at humihingal na kinuha ang bag ko sa classroom. Hindi ko na napansin na wala na ang mga classmates ko. Narinig ko na lang si Alice na tinatawag ako at sinasabing bilisan ko na raw. Tumakbo akong hinabol sila. Nang maabutan ko sila ay nilingon ko pa ang garden. Ang mga kaluluwang nakaupo roon ay tumatayo na at ang iba ay naglakad-lakad na sa compound ng eskwelahan. Naglalaro tuloy sa isipan ko na paano na kaya kung ang garden na yun ay isang nitso at yung mga nakita ko ay doon nakalibing. Sir Jupiter, tinapos ko lang po ang taon na yun sa eskwelahan at pagkatapos ay nag-transfer po ako sa ibang school. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lavinia.